Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat ha. We are closing to almost 98,000 na ang ating subscribers. Konting kimbot na lang sabi ng ating mga viewers at mga subscribers and supporters. Maabot na po natin ang 100,000 subscribers. Yehey! Magiging certified YouTuber na po si Ka Eric. Dahil po yan sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pagsuporta at pagmamahal at pagtitiwala sa pinapanindigan po na advokasya ni Ka Eric para sa mabuti at matinong pamamahala, good governance agenda for the people, at lalo na ang paglaban natin na itakwil at tapusin ang pandarambong at mga pangungurakot na nagaganap sa ating gobyerno sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Maraming salamat, doble saludo sa inyong pagsuporta. Thank you so much also for your support para po sa aming programa ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ang programa naming Bigwas ng Agila. Mayroong Facebook page at mayroon din pong YouTube channel na pwede nyo kaming masubaybayan. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at pananaw itong balita kahapon ng mga emosyonal na naging pahayag ng ilang mga senador, lalo na po ang pagpapahayag at pagsagot na ginawa ni Senator Pia Cayetano dito sa virus ng Senado. Virus ng Senado, si Risa Hontivirus. At kasabay noon ay ang pagpapakita din ng emosyon ni Senate President Pro Tempore, Senator Lorin Legarda. On the Senate floor, habang nagkaroon sila ng sesyon kahapon. Kasi po, mayroong mga pinahayag itong mga kolokoy na nagsisilbing special agents ni Marcos sa loob ng Senado habang nagkukunwaring senador sila. We're talking about the group lalo na po ni Tito Soto, ni Ping Lacson, nitong magkapatid na Tulfo Brothers, ni Risa Hontivirus, at ni Kiko Sharon Cuneta Pangilinan. Yan po ang mga talagang nagsisilbing mga maneuver dogs, no? Mga asong tagapagmaniobra ni Marcos at ni Romualdez sa loob ng Senado upang pagtakpan, tabun-tabunan at mailihis po ang pananagutang kriminal ng gobyernong Marcos Romualdez sa malawakan at sistematikong issue ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan. That's the basic of it, mga kababayan. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa tungkol dyan. So minaliit po ni Senator Risa Hontivirus at ng grupo nila yung nangyaring paglusob, atake part 2 or second wave na ginawa ng NBI. Kahit ano pang pagtatanggi nila, nandun talaga sila sa compound ng GSIS at nagbabare na papasok po sa compound or building ng Senado noong May 13. Kung saan, mismo si Senator Amy Marcos ang nagbunyag na ipinag-utos di umano ni Marcos Jr. sa NBI to get Bato de la Rosa and arrest him and ipatapo na yan sa ICC at all cost, mga kababayan. At all cost, no? Noong maagang bahagi pa ng May 13 kasi nag-failure nga at nabulabog ang diskarte ni Trillanes at ni Matibag noong May 11. Sila po ang nabukulan. Nakalusot, nakapuslit si Senator Bato de la Rosa matapos po makipagdumugan at makipaghabulan sa mga NBI agents na pinapasok ni Tito Soto ng palihim at patago without the knowledge of the senators. Iilan lang sila nakakaalam noon nang siya pa ang Senate President bago siya mapalitan noong May 11. Ngayon, dahil nakapagboto physically, present si Senator Bato de la Rosa sa pangyayari noon ng unang attempt na damputin, dukutin siya doon sa Senado at ipatapon siya sa ICC, kagaya ng ginawa nila Marcos noon sa kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nagtagumpay yon. At bagkos, nabaliktad pa ang sitwasyon sa Senado. Napalitan po ang majority block, naging mayoriya po ang mga perceived and known to be
aligned sa Duterte political camp. At na kumpleto nila ang pagbabago sa liderato ng Senado, including po ang mga mahahalagang komitiba at pamumuno sa mga naturang committee like the Senate Blue Ribbon Committee at iba pang mga committee assignment. Ngayon, dahil nag-failure, napahiya si Marcos Jr. at ang kanyang mga tauhan at alipores led by palpak na operation ni Trillanes at ni Matibag noong May 11, Monday, noong May 13, sinubukan nilang birahin ulit ang Senado na ngayon todo tanggi si Marcos Jr. kahit na ina-identify na siya ng kanyang sariling kapatid na si Senator Amy Marcos na siya ang pasimuno, author at nagbigay ng kumpas upang maging malakas ang loob ng mga taga-NBI at itong sila Trillanes at Matibag na muling pakialaman ang kalayaan at integridad ng Senado, di bali nang mayroong masasaktan o mayroon pong mamamatay kung hindi po napigilan ang tuloy-tuloy na pagkakaroon ng gun battle o putukan at barilan sa area ng Senado na nagresulta po ng matinding pagkatakot, pangamba at aktwal na panganib sa maraming mga senador, lalo na po yung mga senador na nabibilong o nabahagi sa majority black. So, matindi po yung emosyon na yon na ipinakita ni Senator Pia Cayetano na minaliit naman po ng minorya ng grupo ng mga special agents ni Marcos at ni Romualdez. Kaya naman po ay tumayo si Senator Pia Cayetano, ang bagong talaga na chairperson sa Committee on the Blue Ribbon ng Senado, at pinuna niya ang pagmamaliit, pagbabaliwala at kawalan ng pagiging sensitivity ng sensitivity o pagiging sensitive dapat ng mga senador na to, na kahit paano ang kulay ng kanilang balahibo sa politika at ang kanilang hinihinga sa diskarte sa politika, hindi maitatanggi na dapat iisang institusyon sila. Bagamat may magkakaiba at magkakatunggali silang posisyon sa politika, at the time na hinaharas at nagkakaputukan na at may aktwal na panganib na sa buhay at kaligtasan ng kapwa senador nila, binaliwala lang nila ito. At sinasabi nila na drama ito, aksyon-aksyon lang yan, para mapalusot ang totoong pakay ay mapatakas daw si Senator Bato de la Rosa. Regardless of that kind ng ganong uri ng kabaloktutan ng pag-iisip ni Erwin Tulfo, ni Mr. Bendalo, at itong pagkakapalapog ni Hontiveros na parang baliwala lang sa kanya yung mga nangyari dahil hindi sila ang nasasangkot at hindi silang tinarget doon sa lusob atake Senado na yon, hindi po nila pwedeng itanggi na improper, wala sa hulog at hindi matino at maayos ang kanilang kabulastugan sa pagmamaliit at pagbabaliwala sa nangyari na panganib at pagbabanta sa buhay at seguridad ng kanilang mga kasamahan. Regardless kung magkakaiba man ang kanilang hinga at balahibo ng politika nila. May punto si Senator Pia Cayetano at sila Senator Loren Legarda na magalit, magdamdam, magkaroon ng pagkasuklam sa kawalan ng sensitivity, kawalang pakialam, at pagkakapal ng apog nitong mga taga-minoriya dahil puro politika lang ang iniisip nila, baliwala sa kanila ang buhay at kaligtasan ng kanilang mga kasamahan ng mga kapwa senador sa panahon na ito ay inaatake ng mga asong ulol ni Marcos Jr. We salute Senator Pia Cayetano sa pagbubulgar na ginawa niya right before the Senate Plenary Hall, nang sinabi niya na hindi niyo naramdaman ang aming nararamdamang pangamba at pagkatakot sa kaligtasan namin at the height of that Senate siege o atake sa Senado. Kahit pa sabihin ninyong may mga nagdrama, may mga nag-aksyon-aksyonan, ang katotohanan ay hindi maitatanggi. Nandun ang mga NBI, they attempted to enter the premises of the Senate, kaya nagkaroon po ng gun battle, nagkaroon po ng putukan, exchange of gunfire.
at nailagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng mga kapwa nila senador. Pero baliwala lang po dito sa makakapal ang apog na nagsisilbi ngayon na special agents ni Marcos at ni Romualdez upang pagtabon-tabunan at maglaro ng politikang marumi sa loob ng Senado. Isusulong nila ang interes ni Marcos at ni Romualdez dahil nakikinabang sila. Baliwala sa kanila kung mapapahamak man o mailalagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng mga kapwa senador nila. Di ba ang kakapal ng apog? Yan ang mga dapat sinisipa sa Senado Hindi si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa right now does not face any legal or criminal or civil case filed against him in any competent judicial authority in the Philippines. Wala pong kaso na kinakaharap si Senator Bato de la Rosa. Kaya baluktot po yung sinasabi ng gobyerno ni Marcos that he is a fugitive from justice. Excuse Hindi po korte ng Pilipinas ang ICC. Ang ICC ay hindi po boss, amo, manager ng Pilipinas. May opsyon tayo na kilalanin o hindi ang ICC dahil lalo tigit pa wala na tayong treaty obligation dyan simula pa noong March 2019. And that is clear at kinilala ng Korte Suprema that the withdrawal from the ICC, thereby terminating our membership and any remaining treaty obligation with the ICC since March 2019 was valid, sabi ng Korte Suprema. Kaya, yan po ang pinagmulan Nagalit ng todo itong sila Hontiveros, sila Tota Soto at mga alipores niya na kapwa pare-parehong mga tagapagtahol at tagapagtanggol ni Marcos at ni Romualdez sa loob ng Senado nang sila po ay nabukulan. Dahil nakapuslit, nakalusot si Senator Bato de la Rosa, nakapagboto physically at na-realign ang majority block sa Senado at naagaw ang liderato na hindi na ngayon madidiktahan basta-basta makokontrol o mamamanduan ni Marcos kung anong gusto niya. Lalo na sa pagkakaroon muli ng pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee investigation na mas matino at matuwid ang direksyon at hindi nagtatabon-tabon at nakikipagsabwatan sa agenda nila Marcos at nila Romualdez. At pangalawa, hindi na nila madidistort o madidiskaril pa ang tamang proseso ng may patas at hindi po baluktot na pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang pinagmamaktol nitong mga special agents ni Marcos at Romualdez. Kaya po, baliwala sa kanila yung nangyaring paglusob atake sa Senado noong May 13. So we understand perfectly kung saan naguhugot ng kanyang emosyon, pagkagalit at pagkasuklam si Senator Pia Cayetano as shared with the sentiments nila Senator Loren Legarda and most or almost all of the Senate Majority Black Senators na nakita nila na baliwala lang pala itong mga gonggong at mga walang damdamin, walang puso na mga maruruming laro sa politika ang inaatupag ng kanilang mga kasamahan kahit pa na sila'y pagpapatayin o mamamatay doon sa loob ng Senado. Sakaling mauulit ang ganong sitwasyon na tatapakan muli nila Marcos at ng mga tauhan niya at mga alipores at lulusubin ang Senado. Ayun! We are very glad to have this kind ng pagkakaroon ng drawing the line. No, nahahati ang linya sa loob ng Senado kung sino ang alipores, tagapagtahol at tagapagtanggol ng mga magnanakaw at kawatan at kurakot at mandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Nakikita na At sino naman ang pumapalag? Sino naman ang gustong ipagtanggol ang kalayaan at karapatan ng Senado na manindigan bilang independent legislative branch na mayroon pong democratic function under our Constitution as a guardian of democracy and a counter-check to the powers of the government, lalo na po ang executive department na pwedeng mag-abuso sa kapangyarihan, kaya dapat may nag-check. That is the role na dapat ay ginagampanan ng Senado
ng Kongreso, pero yung lower house o yung House of Representatives, basura po yun. No? Except sa matitino na natitira doon, basura ni Romualdez at ni Marcos pong umiiral, kabulukan sa House of Representatives. Dahil kontrolado yan ni Marcos, ni Romualdez at nila Budget D na didiktahan at namamanipulate nila ang daloy at pag-iral ng sanay matino na pagiging legislative branch ng House of Representatives. But they can no longer do that at the Senate. Kaya nagmamaktul o naghuhuramentado sa pagiging balasubas itong grupo ng minority group like sina Hontiveros, sila Tulfo, may parinig-parinig pa, may pasaring-pasaring pa, malinaw naman po ng pinagtatakpan at pinagtatanggol ng kanilang tambol at tahol si Marcos at Romualdez na itinuturo at alam na ng mamamayan na pinakapinunong salarin na dapat managot sa malawakan at sistematikong pandarambong at pagnanakaw na nangyari sa kabanang bayan that even foreign journalists have already made expose sa kanilang investigative report like itong London-based na investigative journalist na kanyang iniulat ang flood control operations ng sindikato nila Marcos. Detalyado kung sino ang mga sangkot. So lahat po, mayoriya ng mamamayang Pilipino alam na kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa Senado. Sapagkat nais ipatupad ni Marcos ang pagkokontrol at pagmamanipula sa Senado na hindi sumambulat muli ang iskandalo ng pag-iimbestiga ng tama at may matuwid na direksyon sa Senate Blue Ribbon Committee. That's the principal objective. Kung bakit mayroong isinagawa na lusob Senado atake bato noong nakaraang linggo na nag-failure dahil nanindigan nga po itong majority black senators. At pangalawa, nais ni Marcos na baluktutin nila ang proseso ng impeachment trial na kung hindi man makukuha ang 16 senators na boboto for the conviction of Sara Duterte, madudurog at mababaluktot nila ang proseso na magiging dihadong-dihado si Sara Duterte, lalo na sa pagbubuo ng public opinion against her, na hindi na rin nila basta-basta magagawa dahil ang magpipresiding judge dito ay si Senator Alan Peter Cayetano at mayroon pong majority black senators na pwedeng hadlangan at pigilan ang discarding bulok nila ng mga House prosecutors na mga asong tagapagtahol din ni Marcos at Romualdez na i-deploy sa Senate trial. My goodness, ang kanilang spokesperson, isa sa spokesperson nila ay itong urban operative ng komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, itong kabataan NPA recruiter party list na si Rene Co. Wow. So, alam na natin kung anong gagawin nila sakaling hindi napalitan ang liderato sa Senado at hindi nakuha ang new majority alignment, babalahurahin nila at gagawing tarantado at balasubas ang proseso ng impeachment trial dahil majority sila. Kung sakaling hindi po nakuha at naagaw ang majority black alignment at ang liderato sa Senado. Kaya nang gagalaiti si Marcos at mga alipores nito, kasama si Romualdez, kung bakit nagkaganito sa Senado. Hindi po ang majority black o ang pagpapalit ng majority alignment sa Senado o ang pagkuha ng panibagong liderato sa Senado ang pinagmumulan ng kaguluhan. Ang pinagmumulan ng kaguluhan po sa Senado na nakikita natin yung lusob atake sa Senado at marami pang mga pangyayari ng pagdumog atake at mga black propaganda attack sa Senado, lalo na sa senators na align sa majority black and new leaders ngayon, ay dahil yan sa kagustuhan ni Marcos. Ulitin natin, na tameme, lumpo, at sunod-sunuran ang Senado sa kanya. Ay hindi mangyayari ngayon yan. Malas niya. Kaya naman, we understand perfectly, ulitin ko, kung bakit emosyonal po ang naging reaksyon ni Senator Pia Cayetano, joined by Senator Loren Legarda doon sa kabulastugan ng pagpapakita ng very scandalous insensitivity nitong mga kapwa nila senador na nagugumon sa malitagang type of politics na kahit pa ang kapahamakan at kamatayan ng kapwa senador nila
kaya nilang lunukin at tingnan na nagaganap, di bali nang maging balahura ang Senado at tinatapak-tapakan at binabastos ng mga tauhan at mismo ni Marcos, basta busog lang. Alam na natin kung anong busog. Busog sa kapangyarihang hiram na akala nila mababawi nila ulit ang Senado at sila magkukumpas. Busog sa perang itinatalampak sa kanilang mata. Mga kababayan, huwag nyo na kaming lukuhin. Alam naman po namin ang laro dyan. Kung bakit kayo atat na magkapit tuko bilang mga special agents instead of principled senators of the Republic of the Philippines, nagiging kapit tuko na ahente kayo ni Marcos at Romualdez sa loob ng Senado dahil pakinabang na pakinabang kayo. Ang tanong ng mamamayan, na maleta lahat. Pwede, at mayroon pong mga political concessions sapagkat ang nakukuha nating impormasyon, kinausap na sila ni Marcos Jr. kung papaano mababawi muli ang Senate majority mula sa kasalukuyang mayoriya at aagawin muli ang liderato sa Senado at mga komitiba para maproteksyonan, mapagtakpan, mapagtabon-tabunan ang naghuhumiyaw na krimen ng Marcos Romualdez government. Ang 1.9 trillion pesos na iskandalo sa pagkakawala ng pondo gamit ang diskarte sa flood control projects nila at iba pang katiwaliang pwedeng sumambulat with the new leadership of the Senate that can facilitate a more decisive and makatarungan na uri ng investigasyon, lalo na po sa komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagsuporta at pagsubaybay sa programa po ni Ka Eric at ng ating YouTube channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will also be those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!